Sa likod ng bawat ngiti, may lihim na tinatago. Dito sa John's Secret Files, ilalantad natin ang mga kwentong bawal, mapusok at puno ng pagnanasa, mga sikreto ng buhay na hindi kailanman aaminin ng may-ari. Ako si John at ito ang mga lihim na hindi mo inaakalang totoo. Pero nangyari. Lihim sa likod ng mezzanine. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong araw sa opisina. Ako si Rico, 30 taong gulang, team lead sa isang corporate company sa Makati. Tahimik lang ako sa trabaho, hindi pala kwento. Pero alam ng lahat, maayos akong kausap, maasahan, at disente. Wala akong sabit, wala akong asawa, at kung tutuusin, hindi rin ako ang tipong palaging may ka-flirt hanggang dumating si Bea. Bagong hire, 23. Matangkad, maputi at higit sa lahat, may presensya. Yung tipo ng babae na kahit hindi nagpapapansin, hindi mo mapigilang tingnan at hindi ako ligtas sa ganung tingin. Noong una, casual lang. Hi, good morning. Pasa po ako ng report. Pero napansin ko, tumatagal ang mga sulyap niya. Minsan, may abot balikat na tawa sa mga biro ko. Minsan, nahuhuli kong nakatingin siya habang abala ako sa monitor. Hindi ko pinansin. Hanggang isang gabi, kami lang ang naiwan sa opisina. Nasa elevator kami, walang ibang tao. Tahimik. Ilang segundo ng awkward silence. Saka siya bumulong. Sir Rico, do you ever get lonely here? Tumingin ako sa kanya. Minsan, ngumiti siya. Ako rin, walang nangyari sa gabing yon. Pero sa loob-loob ko, may pinto nang bumukas at hindi na to kayang isara. Simula noon, naging mas madalas ang tinginan. Nagkakaroon ng mga chance encounters sa pantry, hallway, at overtime. Parang laging may timing, parang sinasadya, pero walang nagsasalita. Hanggang sa isang hapon, nagchat siya. Bea, meeting room 3A. Now, lock the door. Natawa ako noong una. Akala ko joke. Pero pagtingin ko sa kanya, seryoso ang tingin. Tinunod ko. Pagkapasok, sinarado ko ang pinto. Ilang segundo lang pumasok siya. Tahimik. Wala pang sinasabi. Nilapitan ako at bigla akong hinalikan. Hindi ako nakaatras. Hindi ako tumanggi. Ang buong katawan ko parang matagal nang naghihintay sa ganitong sandali. Gusto mo rin, di ba? Tanong niya habang hawak ang kwelyo ko. Gustong gusto, sagot ko. Walang usapang opisina. Walang ranggo. Walang hiya. Ang mga labi namin nagkausap sa paraang hindi kayang gawin ng salita. Ang mga kamay namin naghanap ng init. Ang bawat ungol at bulong pilit naming ikinulong sa loob ng kwartong walang CCTV. Isang kwarto, isang mesa, isang lihim. Paglabas namin, parehong walang imik. Pero pareho naming alam, hindi yon ang huli. 2 araw akong hindi pumasok. Gusto kong lumamig ang ulo ko. Gusto kong bumalik sa dati. Pero pagkabalik ko sa opisina, isang text ang bumungad sa akin. Unknown number. Kasama ko ang girlfriend mo sa elevator. Parang mali yata ang sagot sa security question. Napalingon ako sa lobby. At doon ko siya nakita. Si Jessa. Ang matagal ko ng girlfriend na halos wala na akong nararamdaman. Matagal na naming alam pareho. Pero walang umaamin na tapos na. Dala niya ang paborito kong cake. Nakangiti. Pero nang magtagpo ang mata namin, nag-iba ang ihip ng hangin. Hi, sabi niya. May surprise sana ako. Kasunod niya, dumating si Bea. Mula sa dulo ng hallway, nakita kong nagtama ang mata nila. Tahimik. Pumunta si Jessa sa desk ko. Doon, tahimik siyang lumingon kay Bea at nagtanong, "Ikaw ba si Bea?" Ngumiti si Bea. "Ako nga. Close kayo ng boyfriend ko?" Depende kung anong ibig mong sabihin sa close. Tumahimik ang paligid. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat saglit. Pumuntong hininga si Bea. Tumayo, kinuha ang envelope mula sa drawer, saka bumulong. Hindi na ako lalaban, pero huwag mong akalaing wala akong nilaban. Pagkatapos nun, hindi na siya bumalik. Nag-resign siya sa parehong araw.
Hindi ko na siya nakausap ulit. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng mga lihim naming dalawa. Ang kwarto sa 3A, ang elevator, ang tingi ng hindi kayang takpan ng kahit anong professionalism. At sa tuwing naaalala ko si Bea, hindi ko maiwasang isipin, bakit ang pinakabawal? Siya pa yung pinaka nagmarka. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero tandaan mo, sa bawat sulok ng katahimikan, may lihim na gustong sumabog. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod, mas mainit, mas mapanganib, at mas palihim. Ako si John at ito ang iyong secret file.